Pinareport nyo na nga sa, sa Crappler na nagpakamatay si Pastor sa Antipolo O tapos ngayon, nahanap ninyo. Buwang yun. No? Di matagpuan. Pagkatapos ngayon, may bounty pa. Tapos sasabihin mo, lumabas ka. Ulul. Pagkatapos ngayon, naglagay kayo ng anong tawag yan? Bounty. Reward, 10 million. Tapos sasabihin mo, anak na to ko, ang Ilocano ito, tawag nito, buong kunana Oh. Di ba? Nagbigay ka ng reward. Tapos sasabihin mo, lumabas ka. Igago. Palalabasin mo, nagbigay ka ng 10 milyon. Di pag lumabas yan, binarilo. Kita mo. Di kukobra pa ng 10 milyon. Nang gagalaiti talaga si J. Zonza, isang batikang broadcaster na ngayon nasa panig na ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa 10 million at balak pang dagdagan na patong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy, ang founder ng Kingdom of Jesus Christ, the name above all name, Incorporated. At kumukulo talaga ang kanyang dugo sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na si Kibuloy ay fugitive. Mali daw. Maling-mali ang definition, ang pagtawag. Tingnan natin, sino ang nagkamali. Tatalakayan natin. Kumusta? Muli, ito yung lingkod ng Wendell Talimo, magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Happy Fiesta pala sa kilalang santo ngayon sa simbahang Katoliko at kapistahan ngayon ni Saint Buenaventura, ang kaibigan ni Saint Tomas Aquinas at very angelic din. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, ating tatalakayin itong pag-alma ni J. Zonza kaugnay sa 10 million na patong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. At yung pagtawag na fugitive si Pastor Apollo Kibuloy, mali daw yan. Yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, di man umano siya nag-aaral, pero maling-mali. Meron tayong katanungan diyan. Pwede niyong sagutin. Sangayon ba kayo sa pahayag ni Jason Sa na hindi fugitive si Pastor Apollo Kibuloy daw? Kumusta sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay? Welcome. At sa ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na pindutin ang like, huwag din kalimutang mag-subscribe, at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Sa mga bago pa lang, at sa lahat natin mga taga-subaybay, okay, umalma talaga si J. Zonza. Welcome. Acknowledge muna natin. At mali daw ang tawaging fugitive dahil sa kanyang definition ng fugitive, yung nakasuha, nahatulan, pagkatapos nagtago. Yon ang kaniyang definition. May reaction dito si Attorney Claire Castro. Welcome muna sa lahat ng mga kapatid. Warlito Manangli, magandang hapon. Bro Wendell. Puganti si Pacquiao, ayon kay Agnes Tister. Elmer Inson. Si Calvo Zonza, walang credibility para magbigay ng opinion. Sikan protestanting, grabe naman bangag. Good afternoon.
Sir Talibong at sa mga Katoliko, si Jumar Pangkatan, hindi pagkakatiwalaan yan si Zonsa, wala rin sa hulog yan eh. Yun na reaksyon nila mga sandali. Yun ang reaksyon nila mga kapatid. No? Sa lahat na mga taga-subaybay. Dexter Angelo. No politics please. Well, una, yun kadalasan ang reaksyon din sa iba. Pagtatalakayan natin itong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayaw nila. No politics daw. Una, hiwalay ba sa ating pagiging simbahan ang mga isyu na may kaugnayan sa lipunan? Wala ba tayong social teaching sa simbahan? At hindi lang yan, ang kay Pastor Apollo Kibuloy, daming mga Katolikong nadaya niya sa maling aral na natangay at pinapakulikta na, ginawang pagkikitaan ng pera, at sa pamamagitan ng kanyang sekta, nagiging powerful dahil ang daming mga politiko, kahit na si Digong, no, yung mga Diyos-Diyosan diyan sa Davao City, ang nagiging parang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na. So, ngayon, tatalakayin natin ito mga kapatid dahil ikumpara natin sa grupo ni Senyor Aguila. Ang daling na kasuhan si Senyor Aguila. Ang daling nakulong nila kahit may attorney pang kasama sa naturang grupo. Bakit? Dahil wala pa siyang mga katulad ni Digong, ni VP Sara, at iba pa mga senadors tulad nila ni Robin Padilla, no? Na kasangga, kahit nga si Amy Marcos, kasangga. Imagine, isang leader ng siktang imbento sa Davao at self-proclaim na appointed son of God na nagpakilala, ang dami na nila dito sa Mindanao. Meron pang si Agapay na nagsasabing siyang bagong Diyos. Daming nadaya. At ginagamit ang kapangyarihan at pagkakaibaygan at utang na loob. Mga utang na loob sa mga politiko. Kaya nga, kung balikan natin, itong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy kasi sa panahon pa ito ni Tatay Digong ninyo. At dahil siya ang spiritual advisor ni Digong, anong nangyari? Una, ginamit yung mga kapangyarihan, natural. Masasabi nating kapangyarihan mismo at koneksyon ang ginamit upang mabasura ito sa Davao City, sa Fiscal's Office. Bakit? Dahil pagkatapos na nabasura, naidulog kasi ito para sa petition to review sa Department of Justice. At si Kibuloy pa mismo ang nagsabi na tinawagan siya ng Secretary ng Department of Justice na nagsabi daw umano na pwedeng ibasura ang naturang mga kaso. So, ibig sabihin, malaki talaga koneksyon niya, no, sa mga politiko at nasa pamahalaan. Pero itong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy kasi, dito natin makita ang sukatan sa kasalukuyang administrasyon kung mahuli ba nila itong nag-claim na may-ari sa buong sanlibutan at may-ari sa kaluluwa. At pati na ibang mga politiko ay parang pinag-aari na niya dahil ayaw nila na matalakay ito. So,
sa ngayon, may reaksyon si Atty. Claire Castro sa pahayag ni J. Sunza, no? Ito. Pinareport nyo na nga sa, sa Crappler na nagpakamatay si Pastor sa Antipolo O tapos ngayon, nahanap ninyo. Buwang yun. No? Di matagpuan. Pagkatapos ngayon, may bounty pa. Tapos sasabihin mo, lumabas ka. So, doon, talagang nagmumura na siya dito. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ito, ayaw pa rin magpakita ni Pastor Kibuloy. Ayaw pa rin niyang sumuko kahit na may warrant of... May nakita ako na may nag-message sa Facebook page ni Pastor Apollo Kibuloy. At nag-reply naman si Pastor Apollo Kibuloy sa message. Alam niya, ano niyang message niya? Ito, message kagabi, alas 9:27 pa ito. Sabi niya, "Good evening, Pastor. Maawa ka naman sa amin. Ikaw lang ang solusyon para makaahon kami sa hirap. Sabihin mo kung saan ka ngayon." Reply naman, sabi niya dito, "Hindi niyo ako maloloko. Ano ako, tanga? Isang magic ko lang. Ang mundo, tunaw na kayong lahat. Pag ayaw niyo akong tigilan." Yun. Okay. Yan nga. Subukan niyong i-communicate si Pastor Apollo Kibuloy na payag ba siya, sabihin niya saan siya ayon kay Jason Za, di daw umano nagtatago, di lang nahanap. Di man daw umano nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy, di lang nahanap. Okay. So, how about subukan natin i-communicate si Pastor Apollo Kibuloy na pwede ka bang magsabi na saan ka ngayon nagtatago? Pagkatapos hati tayo sa patong sa ulo mo. Okay, ito ang reaction ni Atty. Claire Castro. So, pag-usapan natin ang pagtawag ni PBBM na fugitive itong si Pastor Kibuloy. Donation from the private sources. Bakit hindi? Ba't hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is Okay, kayo ba may reaction kasi dito, sabi ni John Wenafe. Kayo ba pag di pa nasintensyahan at di pa nahuli, fugitive na kayo? Sige nga, anong definition niyo ng fugitive? Kung matalino kayo, sige, John, Wenafe, makinig ka ngayon, bigyan ka ng definition galing mismo sa Korte Suprema at yung jurisprudence kung ano yung fugitive, at bigyan ka din ng definition. Ay, mas mabuti si Atty. Claire Castro ang magbigay dito ng definition batay sa diksyonaryo ng batas. Okay, pakinggan kung nagkamali ba si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtawag niya kay Pastor Apollo Kibuloy, ang self-proclaimed appointed Son of God sa Davao, na fugitive. hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice. Sa salita ni PBBM, mukhang piko na siya sa palos na si Kibuloy. Actually, marami nang tumatawag sa kanya na fugitive. Pag sinabi nating fugitive, sa Tagalog ang ibig sabihin nito ay pugante, takas mula sa hustisya. Mas lalong napiko nyata ang mga tagapagtanggol ni Kibuloy dahil sa nilagyan ng 10 million pesos na patong sa ulo itong si Kibuloy para maaresto lamang. So, inalmahan pa nila ito. Pagkatapos ngayon, naglagay kayo ng anong tawag yan? Bounty. Reward, 10 million. Tapos sasabihin mo, anak na to ko, ang Ilocano ito, tawag ito, bungko na
Oh. Di ba? Nagbigay ka ng reward. Tapos sasabihin mo, lumabas ka. Igago. Palalabasin mo, nagbigay ka ng 10 milyon. Eh di pag lumabas yan, binarilo. Kita mo. O di, kukubra pa ng 10 milyon. Ano hindi ko maintindihan, Mr. Okay, sandali muna, no? Acknowledge natin si Erwin Dick. Bro Windel, good morning. My wife, Ninit, is watching live from Montreal, Canada. God bless you always. Hello, kapatid. Oh, nawala yung message ni John Bonapia. Deleted di protestanting bangag. Oh, okay, sige. Ituloy natin. Pakinggan mo definition ni Attorney Castro. Oh. At kumuha pa ng jurisprudence dito si Attorney Castro. Sinong nagmamagaling ngayon? Okay, pakinggan natin. Inamin naman ni Jay na hindi siya nag-aaral ng batas. Pero, nag-react siya agad. Mali daw ang tawaging fugitive. President, alam, hindi naman ako nag-aaral ng batas. Hindi rin ako nag-aaral sa Oxford o kung saan. Pero simple lang ang pananaw ko bilang isang magsasaka. Simple lang. Kung hindi nyo matagpuan 5 beses, isipin mo 5 beses na sila nag-serve ng warrant, pabalik-balik pa sila dito, parang no? Di ba? Oh. Natural. Alam niyo naman, ano nangyari noong nag-serve sila ng warrant kay Pastor Apollo Kibuloy? Di ba nagkagulo yun? Dahil inabangan ng mga miyembro at may mga kabataan pang ginagamit nila sa pag-aabang ng mga PNP para sa paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy. So kaya kailangan talagang pag-aralang mabuti ng PNP ngayon kung makuha nila ang information, paano nila hulihin si Pastor Apollo Kibuloy. Una, dahil nauna nang lumabas na meron siyang private army. Pangalawa, sinabi na ni Pastor Apollo Kibuloy, di daw umano siya magpapahuling buhay. Okay, tuloy natin. Hindi nyo matagpuan. Mamaya, may report yata si attorney. Kanina, napanood ko sa TV, hindi ko lang maulinigan dahil maambon. Saan nakita yung nahuli? Sa bahay. Ibig sabihin, walang nagtatago. Hindi lang kayo marunong maghanap kung saan nyo hahanapin. Subukan nyo Kaya ako nagtataka bakit sila nahihirapan? Bakit sila may pa bounty? Media, di ba? Media itong si Jay. Nagtaka daw umano siya. Bakit nahirapan? Common sense naman yan. Kahit yung common sense, hindi common sa bawat isa. Okay, tuloy natin. Bounty pa. Kaya I think, tama si PBBM noong nagsabi na magpakita muna si Kibuloy bago magreklamo sa mga ginagawa ng otoridad. So he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Ang sabi nga natin, itong si Kibuloy ang hindi gumalang sa batas dahil sa kanyang pagtatago. Legal naman ang pag-issue ng warrant of arrest. Ito'y galing sa korte. Dalawa na ang arrest warrant laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Kanina nagabas na rin ang warrant of arrest. Nakalimutan ba ni Jay yung pinatawag si Pastor Kibuloy sa Senate hearing? Ang sabi nila ni Jay at mga supporters pa ni Pastor Apollo Kibuloy, kahit na sa mga matalik na kaibigang mambabatas sa Senado, na dapat dalhin sa korte dahil yun ang tamang forum sa korte. Yun din ang panawagan ni Pastor Apollo Kibuloy. Nung una na Senate hearing, nanawagan siya kay Senador Risa Hontiveros na tinatawag nilang Hontivirus na dalhin niyo sa korte. Doon lang umano siya haharap
sa korte. Ngayon, nasa korte na. Asan na ba siya? At yung mga kasama niya. Tuloy natin. Ang Pasig Regional Trial Court laban kay Kibuloy at 5 pa para sa kasong qualified human trafficking. Una na naglabas ng arrest warrant ang Davao RTC noong unang linggo ng Abril para naman sa kasong child abuse at sexual abuse. At sinasabi nilang may motion for reconsideration. Sa petsa ng kanilang pagpa-file ng motion for reconsideration, lumalabas, lagpas na yung 60 days para ibigay yung pagkakataon na ito ay marisolba ng DOJ. Pag lumagpas po kasi ang 60 days, mula nang ito ay maisampa sa DOJ. Itong kanilang motion for reconsideration at malift muna sana yung warrant of arrest. Kapag lumagpas na yan, itutuloy na ng korte ang nasabing pagdinig. Kaya dapat lang na sumuko siya o sumurrender na siya sa mga otoridad. So hindi na natin magagamit yung sinasabi nilang motion for reconsideration na nakapending pa. Dahil sabi nga natin, ito ay lagpas na ng 60 days mula nang ito ay maisampa. Ang akusasyon dito ng partido ni Pastor Kibuloy, sila ng motion for reconsideration sa DOJ. At mukhang sadyang pinapatagal para hindi ito madesisyonan at magtuloy-tuloy na ang kaso sa korte. Actually, sa karanasan natin, sa pag-file ng mga petition or motion dito sa DOJ, karaniwan na pong nangyayari yan. Hindi dahil sa kalaban ng gobyerno o kalaban ng politiko, kalaban ng administrasyon. Kaya karaniwan, kahit nakapag-file ka ng petition or motion for reconsideration, pero pag lumagpas na yung 60 days at hindi pa nila na-aksyonan, talaga magtutuloy-tuloy po ang hearing sa korte na. Okay, naranasan ko rin yan. Kung maalala nyo, kaugnay sa talakayan natin yung sa Our Lady of Mediatrix na pahayag, di po ba? Si Father Winston Cabading, Order of Preachers and Exorcists, di ba, kinasuhan? At natural, dahil dito sa programa natin, damay pati ako. Yung mga matatalinong mga abogado sa side namin ni Father Winston Cabading, dahil klarong-klaro ang mga elemento kasi ay absent, no? Walang-wala dahil ang pinagbatayan ay itong ating talakayan. So, nagsumiti yung mga abogado ng motion sa Department of Justice. Aba, totoo talaga, matagal kumilos. Minsan, parang wala lang ang Department of Justice siguro dahil sa dami patong-patong na mga nagsumiti ng motion to review, no? Alam nyo, na-dismiss na lang lahat ng mga kaso. Wala pang resulta. Ang motion to review sa Department of Justice na sinumiti ng mga abogado namin. Okay, tuloy natin. Ang nangyayari, nababaliwala na yung saysay ng motion for reconsideration dahil hindi nga po na-aksyonan ng DOJ. Pero katulad ng aking sinabi, hindi lang po sa kanila yan nangyari. Halos pangkaraniwan na po ito nangyayari. Lumalagpas ang 60 days nang hindi na-aksyonan ng DOJ. So wala akong nakikita na espesyal yung kanilang kaso para hindi aksyonan kaagad. Dahil sa amin, kahit sa ibang mga lawyers na kakilala ko, ganyan din po ang nangyayari. Hindi agad na-aksyonan ng DOJ yung pinanilang petition for review or motion for reconsideration. Anyway, i-take up natin itong sinabi ni Sir Jason Sa. Alam niyo, ginagalang natin itong si Sir Jason Sa dahil nakasama... Ito na. Sa mga nagsasabing, hindi daw fugitive, mali ang definisyon na sinasabi. Ito na. Sige ha. Ito. Sandali muna, may nabasa ako ni Johnny Di Guzman. Sana di na makisawsaw ang Catholic leaders, speakers dahil ito ay political issue. Kahit pa political issue, ito, walang bawal sa batas natin na tatalakayin itong issue. At baka sabihin nyo naman, separation between church and state na naman. Yun kasi ang mga argumento ng karamihan. Separation between church and state.
Una, kung tingnan natin ang separation between church and state, abay, malinaw talaga na ano ang ibig sabihin yan at malayong malayo. Ito kasi ang problema na pag tatalakayin natin ang issue ni Kibuloy, di dapat makikialam ang simbahan dahil separation between church and state. At hindi lang yan, political issue. Bakit? Kung si Kibuloy nga nagiging spiritual advisor pa ni Digong, umalma ba kayo? Oh. So, walang bawal at hindi ipinagbabawal ng batas natin, ng konstitusyon natin, ang magiging makibahagi sa mga issue sa ating lipunan. Ano po bang nakasulat sa konstitusyon natin? Kung susuriin natin, lalo na ang Republika ng Pilipinas sa Konstitusyon 1987. Yung tinatawag na pagkakahiwalay ng simbahan at lalo na sa Estado. Malinaw naman yung Artikulo 3, Section 5. Anong sinasabi? Kung tingnan natin, itatagalog natin, hindi dapat magbalangkas ng batas. Yun kasi, pag political issue, mag-react sila dahil may separation between church and state. Pero kung separation of church and state, ano po ba ang napaloob sa Artikulo 3, Section 5? Una, hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatag ng relihiyon o pagbabawal sa malayang paggamit sa relihiyon. Dapat daw ipahintulot ang malayang paggamit lalo na sa pagtatamasa sa pagpapahayag ng relihiyon at sa pagsamba ng walang pagtatangi o walang pinipili. Hindi dapat kailanman ang pagsusulit pangrelihiyon sa paggamit ng mga paraang sibil o politika. Yun ang mabasa natin sa Artikulo 3, Section 5 sa tinatawag na separation, yung paghihiwalay ng simbahan at estado. Hindi maaring magkaroon ng pambansang relihiyon, ibig sabihin na sa pilitang ipatanggap ng bawat Pilipino. Yun ang separation ng church and state. At lalo na yung sa Artikulo 6, Section 28, numero 3. Kaugnayan sa pagbabayad ng buwis sa mga institusyong panggagawa na may kaugnayan sa simbahan. At dito umalma sa separation between church and state na hindi dapat tayo makisawsaw daw. Lalo na yung sa Artikulo 6, Section 29, number 2. Alam niyo naman siguro kung ano nakasulat yan sa Section 6. Artikulo 6, Section 29, number 2 sa ating saligang batas. Kung yun may kaugnayan din yan sa salapi. No? Ngayon, kaugnay sa separation between church and state na ginagamit nila, malinaw naman yan, hindi sa pilitang ituro ang relihiyon sa mga publikong paaralan. Sa pilitan ha, malinaw yan. Pero, meron bang sinabi na hindi pwede? Hindi pwede. Kung tingnan natin, pag-aralan natin mabuti yung argumento kasi nila mga kapatid, kaugnay sa separation of church and state, meron lamang 3 termino
Ano yung tatlong termino sa separation of church and state? There shall be no official state religion. Una, yon. Pangalawa, the state shall not pass laws for or against any religion. Pangatlo, no public funds shall be allocated for the benefit of any religious groups. Yan lang po ang separation of church and state sa ating konstitusyon. Wala pong sinasabi na bawal makialam ang simbahan, tayong mga nasa simbahan sa mga social issues sa ating bayan. At itong kay Pastor Apollo Kibuloy, malaking issue ito sa ating bayan. Okay, tuloy natin si Atty. Claire. Natin ito sa isang programa sa UNTV. Pero nais lamang natin pag-usapan yung salitang fugitive dahil iba yata ang lumalabas na konsepto ng fugitive sa kanyang pangunawa. Ayon sa kanya, ang salitang fugitive ay alam na kahit ng first year law student. Nang ibig sabihin ay yung taong nakasuhan, nasentensyahan at saka tumakas sa hustisya. Tapos sabi niya, sumunod sa batas. Eto nga turuan mo pati yung mga vlogger mo. Oo, kasi fugitive kayo ng fugitive animal. Mali-mali na naman yung... Grabe pala ito mura si Jay, no? Parang hindi miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, definition yun ng fugitive. Ilang beses ba'y paliliwanag yan? Ultimo first year College of Law, alam yan Oh. Fugitive kapag ka ikaw ay nakaakusahan, dininig ang kaso, nahatulan, nabilanggo, tumakas ka, fugitive yun. Yun ganun kasimple. Pero maliwanag kasi sa ating mga jurisprudence na itong konsepto ni Sir Jason sa ay mukhang hindi tugma. Ito na ha. Sa mga nag-react kung bakit tinawag na fugitive si Pastor Apollo Kibuloy. Jurisprudence ito. At sa diksyonaryo ng batas. So, nakakapagtaka lang na hindi siya kinilabit ng lawyer na katabi pa naman niya para bigyan sa kanya yung pinaka-latest decision patungkol dito sa salitang fugitive. So, unahin muna natin kung ano ba ang sinasabi ng Black's Law Dictionary. Fugitive from ito, pakinggan na yun sa mga nag-react na di pwedeng tawaging fugitive si Pastor Apollo Kibuloy dahil di pa nahatulan umano at hindi siya nagtatago. Ito ang definition sa diksyonaryo mismo. Justice is a person who, having committed a crime, flees from jurisdiction of the court where the crime was committed, or departs from his usual place of abode and conceals himself within the district. In Moreno's Philippine Law Dictionary, 5th edition, ano sinasabi sa fugitive? It refers to one having committed or being accused of a crime in one jurisdiction and is absent for any reason from that jurisdiction. So dito maliwanag one having committed or being accused of a crime. So ibig sabihin, hindi pa siya convicted. Yan, sa mga nagsasabi kanina na saan nyo galing na definition yung fugitive na yan. May dagdag pa dito si Atty. Claire Castro. Accused pa lang siya. So, lumalabas na kahit siya ay accused at siya ay tumakas, matatawag na siya ay fugitive kahit hindi pa siya nasisentensyahan. Kung saan nila inulit yung salitang definition hango sa Marquez case. Ito yung kasong Eduardo Rodriguez versus Comelec and Benvenido Marquez Jr. So paano nila dinefine ang fugitive? That fugitive includes not only those who flee after conviction to avoid punishment, but likewise who after being charged flee to avoid prosecution. So, ibig sabihin, hindi lamang yung mga na-convict at tumakas sa hustisya ang masasabing fugitive. So, pati yung mga nakasuhan pa lamang, hindi pa convicted, being charged, nakasuhan, pero tumalilis, tumakas, or paratakasan yung prosecution, yung paglilitis. So, ang compelling factor dito ay yung intent to evade, yung intensyong tumakas. So, paano kaya yan? Mismo ang Supreme Court na ang nagpaliwanag kung ano bang ibig sabihin ng fugitive. Kasi fugitive kayo ng fugitive animal. Mali-mali na naman yung definition nyo ng fugitive.
So lumalabas dito na yung pagtawag ng PBBM na fugitive kay Kibuloy ay naaayon naman pala sa desisyon ng Supreme Court. Ito pa nga, ang sabi nila ay hindi naman daw nagtatago si Kibuloy. Hindi lang daw makita. Yung tao, hinahanap nyo, hindi naman nagtatago, hindi nyo na matagpuan. Oh, kasalanan ba ng tao na hindi nyo siya makita? Naku, Grabe, ang lalim ng sagot ni Jay dito ah. Ha? Oh, napakalalim ng sagot niya. hindi natin alam kung ito si Sir Jay Sonsa ay nagpapatawa, nagbibiro, o nang aasar. Kasi sinabi niya, hindi naman doon nagtatago si Pastor Kibuloy. Hindi lang daw mahanap. Pero natatandaan niyo ba, itong si dating Pangulong Duterte, umamin na nagtatago na ito si Pastor Kibuloy? Pakinggan natin ito. Nasa Davao City pa rin daw si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon yan sa kanyang malapit na kaibigang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Digong, posibleng nagtatago si Kibuloy sa Tamayong Prayer Garden o sa Kingdom of Jesus Christ compound na parehong nasa Davao City. Ito raw kasi ang nagsisilbing mga refuge ni Kibuloy. He is comfortable in his Tamayong sanctuary or itong Kingdom compound niya dyan sa airport banda. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. But if you do not think that you will get the fair deal with this administration, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. At saka natatandaan niyo ba nung sinabi niyang hindi siya magpapahuli ng buhay? Lalaban siya. Bakit hindi ko harapin? Umiiwas po ako. Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo, alam ko, ang katapusan is extraordinary rendition. So ngayong hindi nakikita, anong ibig sabihin yan? Hindi ba siya nagtatago? Kung hindi naman siya nagtatago, bakit hindi na natin siya nakikita nagpo-programa? Hindi na gumagawa ng dating nagagawa, tulad ng pagmumotor. Hindi ba minsan pinakita niya yung video kung saan siya kasama si dating Pangulong Duterte at ang dating Executive Secretary Medi Aldea na nagmumotor na pinapakita pa ang mamahalin nilang motorsiklo. Hindi na rin siya nakikita ang nagbibigay ng church service on cam. I mean, yung usual activities na ginagawa niya, hindi na natin siya napapanood. Hindi na natin siya nakikita. Anong dahilan? Nangyari lang naman ito nung siya ay inutusan na ng Senado na mag-appear para sa isang hearing. At ito pa, bakit kaya hindi siya nagtatanggol sa sarili niya at hindi siya nagpapakita kung talagang hindi siya nagtatago? Bakit hindi siya dyan sumama sa panel para sa isang press conference o isang pagpapaliwanag? Ang huli nating nakita siya na sumama sa panel ay dun sa Q&A at isa pa yung nag-tour siya sa kanyang opisina. On-cam pa siya dun at hinamon pa nga niya ito si Senator Risa Ontiveros na dapat daw gawin ang tanungan o yung investigasyon dyan sa kanyang lugar at hindi sa Senado. So nasaan na kaya yung ganung paghahamon? Willing pa kaya siya na dyan sa kanyang teritoryo magkaroon ng investigasyon ang Senado? Natatandaan niyo ba nung sinabi ni Pastor Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay? Doon pa lang medyo taliwas na doon sa sinasabing hindi naman nagtatago, hindi lang makita. Kung hindi siya nagtatago, dapat yung normal niyang ginagawa bago nagkaroon ng warrant of arrest ay nagagawa niya pa rin hanggang ngayon. Ang pagproprograma, ang pagbibigay ng church service on cam, ang pagmumotor sa kalsada. Pero bakit ito ay hindi niya na nagagawa? At hindi na rin siya nagpapakita at nagsasalita on cam. At hindi na nga rin nakikita yung sinasabi ni Senator Robin Padilla ang paglaban niya sa mga komunista. Wala na rin tayo nadidinig na red tagging mula kay Pastor Kibuloy. Controversial Davao-based Pastor Apollo Kibuloy red tags presidential aspirants Vice President Leni Robredo, Manila Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao, and members of the Makabayan Bloc. Kibuloy calls them communist lovers and the lawmakers group Kamatayan Bloc. Kibuloy is being charged in the U.S. for sex trafficking.
In a program on his Sunshine Media Network, the pastor alleged that the politicians forged alliances with the Communist Party of the Philippines. Kibuloy is critical of Robredo's position backing the abolition of the government's anti-communist task force NTF-ELCAC. Robredo spokesman Barry Gutierrez says Kibuloy's accusations are nothing but a complete lie. Moreno, who was part of the delegation to observe the peace talks between the government and the NDF, denies he is a communist or is pro-communism. General Santos counselor Franklin Gacal Jr., Pacquiao's legal advisor, says allegations made by anyone who claims to be a deity should not be taken seriously. Bayan Muna, which is part of the Makabayan bloc, calls Kibuloy's tirades as reckless and baseless red tagging. So ang tanong natin, hindi ba siya talaga nagtatago? Katulad ng mga sinasabi ng kanyang mga tagapagtanggol? So, nais lamang po talaga natin na ayusin at ipaalam sa taong bayan kung ano bang ibig sabihin ng fugitive. Okay, maraming salamat, Attorney Claire Castro. Sa mga nag-react na mali daw, saan daw na definition yung fugitive na kinuha. May jurisprudence pa, may diksyonaryo ng batas pa na binasa si Attorney Claire Castro. At sa mga nag-react naman, kaugnay sa di pwede, basta nasa simbahan, basta nangaral kaugnay sa simbahan, di pwede na makisawsaw daw sa mga isyu na politika sa ating lipunan. Bakit bawal ba yan? Kasama sa turo ng simbahan. Sa simbahang Katoliko, ang aktibong makisangkot sa mga isyu sa ating lipunan. Alam nyo, bahagi yan sa utos ng ating Panginoon Jesucristo. Ano ba yung utos ng ating Panginoon Jesucristo? Mahalin ang kapwa gaya sa sarili. Kaya kailangang makialam tayo na nasa simbahan sa mga pangyayari sa bayan. Dahil bahagi yan sa practice of religion. Hindi yan bawal. Kayo react agad. So, maraming salamat mga kapatid. At ating abangan, mahuli nga ba nila si Pastor Apollo Kibuloy? Sino ang makatanggap sa 10 milyon na pabuya para sa makapagturo sa lungga ng self-proclaimed appointed Son of God sa Davao? Maraming salamat. Hanggang sa muli.